Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa taning babalik ulit mga babae, no? At ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap, no? At eto na nga, AFP at Amerika nagpasabog na po, no? Diyan po sa Nueva Ecija. Yan ang ating alamin at pag-uusapan, mga kababayan. At syempre, no, siguradong magugulantang na naman ang China neto, mga kababayan. Dahil nakikita nila, no, na patuloy na lumalakas, no, ang puwersa ng Pilipinas, lalo na sa depensa. Dahil marami na nga po tayong mga kagamitang pandigma, no, mga bagong kagamitan, mga kababayan, no. At kasama natin ang Amerika diyan po sa balikatan exercises ngayon, mga latest update, mga kababayan. At syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe at paki-like na rin po ang ating video ngayon para ma-share po ito ni YouTube at mas marami pong makapanood. Alright? At wag na natin patagalin, umpisa na natin to, no? Sinubukan ng Pilipinas at US ang live fire exercises. Sinubukan nila yung mga makabagong military weapons po, no, na gamit po natin ngayon. Okay? So, umpisa na natin. Let's go. Nestor, gaano ba kalalakas yung artillery at gaano kalayo ang kayang abuti ng mga yan? Magandang hapon, Rosalie. Ito ay sobrang lakas at ito ay kayang umabot ng 5 hanggang 40 kilometers ang nasabing pagsabog ng artillery. Layo grabe. Patuloy na pinalakas pa ng puwersa ng Philippine Army at US Army Pacific ang interoperability sa nagpapatuloy na balikatan exercises. Sa nagpapatuloy na sa Laknib Live Fire Exercise 2024 ngayong Abril, higit 100 sundalong Pilipino at Amerikano ang nakilahok ngayong taon. Sa live fire exercise sa Laur, Nueva Ecija, ginamit ng mga Pilipinong sundalo ang artillery asset na 105mm weapon at 155mm M777 howitzer ng US. Habang ang US Army Pacific naman nagpasabog rin ng sunod-sunod. Gamit nila ang 4 na howitzers ng Philippine Army na 2 105mm M101 at 2 Atmos 2,155mm self-propelled artillery howitzer. Okay, so eto mga babayan, no, makikita natin, no, na malakas na rin talaga yung puwersa ng Pilipinas pagdating po sa mga ganitong klaseng kagamitan. Medyo nakakahabol-habol po tayo kahit papano, no. Hindi ho kagaya ng mga nakalipas na administrasyon. Yung mga dati po, no, talagang napabayaan nila ang AFP, mga kababayan, di ba? Wala tayo halos mga ganitong klaseng updated, no, o mga upgraded, no, na mga kagamitan. Kaya naman na talagang napapag-iwanan ng Pilipinas. At kung mapapansin ninyo, mga kababayan, ngayon lang tayo halos humahabol, no? Pero kung siguro dati hindi to napabayaan ng mga nakalipas na administrasyon, no? Malakas din talaga ang puwersa ng Pilipinas, 'di ba? Kung hindi po nila inuna yung kanilang mga pansariling interes, diba? At talagang pinondohan natin ang Philippine Army, no? At pinondohan natin ng mga ganitong klaseng kagamitan. Nag-upgrade tayo, no? Continuous na upgrade sa mga kagamitan ng AFP, no? Sa kagamitan ng Air Force, diba? Sa kagamitan ng ating Philippine Navy, Philippine Coast Guard, no? Hindi tayo mapapag-iwanan. At siguro hindi nangyayari yung mga ganyang klaseng senaryo ngayon, no? Especially dyan sa West Philippine Sea. Diba? Kung updated o upgraded yung ating mga kagamitan. Okay? So, sinasabi ko rito, kung dati pa, no, napapaghandaan natin yung mga ganitong klaseng senaryo, kung dati pa nakakapag-upgrade tayo ng mga barko natin, no, kung dati pa may mga upgraded na tayo ng mga barko ng Philippine Coast Guard, kung dati pa nag-a-acquire na tayo ng mga barko, no, na pwede nating gamitin pang patrolya diyan sa West Philippine Sea, no, hindi ho mangyayari yung ganyan na makakapasok o makakapwesto, no, itong mga Chinese o itong mga insect na to diyan po sa West Philippine Sea. Sinamantala nila yung pagkakataon na wala po tayong ganong puwersa. Okay, so sila ngayon, no, nananahimik sila, then nagpo-produce sila ng maraming barko. No, mapapansin niyo talagang napakarami nilang Chinese militia vessel, no? Yung pandepensa nila na barko, yung mga pawn nila na barko, mga kababayan. Yan po talaga ang marami sa kanila.
Chinese militia vessel. No, yung mga militia vessel na yan ang talagang napakarami sa kanila. Yan yung ginagamit nilang pandepensa eh. Kung makikita ninyo, no, nakaangkla yan. Dikit-dikit po yan, mga kababayan. Kaya kung gusto mo hatakin yan, hindi mo talaga mahahatak. Dahil napakarami po niyan. At ang ginawa po nila dyan, ginawa nilang militia vessel. No, so under pa rin po yan ang kanilang military. Okay? So military pa rin po under yung mga militia vessel na yan. Kaya hindi mo pwedeng basta-basta galawin. Dahil pwede po yung pagmulan ng isang malaking kaguluhan. Parang ano po yan, parang mga gray shifted. No, parang doon din po sa pagkakaalam ko, naka-consider po yan o naka-bracket yung kanilang militia vessel. Kaya hindi mo pwedeng basta-basta galawin. Yung po ganun katalino yung itong mga insect na to, mga kababayan. Ganun yung kanilang mga strategy na ginagawa, no? Ganun sila mapanlinlang. No, ganyan sila manloko. Ganyan sila kagaling dumiskarte. Di ba? Ganyan po yung mga insect na yan, mga kababayan. Okay, so tuloy natin. Ang nasabing mga ammunition o bala ay kayang umabot ng hanggang 5 to 40 kilometro depende sa dimensyon o bala na ginamit. Yung mga pinapaputok natin ngayon are our artillery assets from both the Philippine Army and the US Army Pacific. Ang bagong kagamitan po natin, kaya po niyang umabot hanggang above 40 kilometers. Depende po yan sa special ammunition na available sa inventory natin. Itong exercises na ito, yung target area natin is ang impact area ng combat readiness training area ng Fort Magsaysay. We have cleared that impact area. Ang 28 years old na US Filipino Army na si Aaron Reyes nakasama sa training at live fire exercise ng Salaknib matapos ipadala siya ng US Army. Anya, masaya siya dahil natulungan niya ang mga sundalong Pilipino ng paraan ng paggamit ng artillery weapon ng Amerika. Actually, marami po talaga mga Pilipino, no, PhilAm, no, na talagang nakakasama po diyan sa balikatan exercises. At masaya talaga sila, no, kahit ng mga previous, no, na mga interviews makikita natin na masaya sila, nakakasama sila dito sa mga ganito, sa mga balikatan exercises. Dahil syempre, kapwa nila Pilipino, no, yung kanilang mga nakakasama rito. Okay? At saka motherland nila, no, ng mga magulang nila, di ba? Itong Pilipinas, kaya ganun sila ka-proud, no, na ipagtanggol o makasali sa mga ganitong exercises. At syempre, proud din sila, no, na mapagtanggol din ang Pilipinas. Diba? Hindi ho kagaya ng mga pro-China po dyan, no, na mas pinili nila, no, na suportahan ng China kaysa po sa Pilipinas, mga kababayan. No, mas pinili nila, no, na ipaglaban, no, yung gusto ng China, no, kaysa po yung karapatan ng Pilipinas, lalong-lalo na dyan po sa West Philippine Sea. Diba? Mas pumapanig sila sa China dito sa mga insect na to. No, hindi ho sila pumapanig sa Pilipinas, mas pumapanig sila dito sa mga insect, mga kababayan. Diba? Hindi kagaya nito mga to, tas ito titirahin nila, sasabihin nila, yung Amerika ganito, ganyan, no? Ang dami nilang nasasabi. Sila yung nagpapasimula ng kaguluhan, kaya nagkakagulo kasi yung mga Amerika nandito sa Pilipinas. Pag nawala ba ang Amerika sa Pilipinas, no, titigil ba yan China o yung mga insect na yan sa kanilang ginagawa dyan sa West Philippine Sea? Sa tingin ninyo? No, hindi rin titigil yan. Baka mas lalo pang lumala dahil wala na silang pinangingilagan eh. Dahil mas alam nila, mas kaya nilang ibuli ang Pilipinas dahil wala itong mga suporta mula sa ibang bansa. No? Wala itong suporta mula sa mga kaalyado na itong bansa. No, mas kaya nilang lokohin ang Pilipinas, mas kaya nilang ibuli ang Pilipinas. Mas mahihirapan tayong dumepensa dahil alam natin, no, dito sa bansa natin ngayon, kagaya nga na sinasabi ko, wala tayong ganun pang kalakas. No, ngayon pa lang tayo bumubuelo, no, sa mga defense natin, na defense na mga kagamitan. Ba, ngayon pa lang tayo nakakapag-upgrade, makalipas ang ilang dekada. Diba, ngayon pa lang tayo nagpapalakas uli ng mga ganitong kagamitan natin. No, hindi ho kagaya sa China, dati pa sila tuloy-tuloy, no, yung kanilang pag-upgrade, tuloy-tuloy yung kanilang pagbubuo.
Di ba? Dito, hindi rin naman tayo nakakagawa ng mga sarili nating kagamitang pandigma. Di ba? Hindi kagaya ng China, nakakagawa nga sila ng barko nila. Tayo, hindi tayo makagawa ng barko natin eh. Di ba? Kailangan natin bumili sa ibang bansa. Di ba? So, alam nyo, yung mga pro-China na yan, wala talagang dulot na maganda yan. Tuloy natin. Bali, nag-a-assist po ako dun sa Hauser Section Chief at nagtra-translate po ako para mas maintindihan po ng ating mga Philippine Army soldiers para mas madali po yung communication para sa isa't isa. Para po masigurado po natin ang safety ng ating mga personnel at ng ating equipment dahil isa po ito sa pinaka-importante mga bagay para po mapagpatuloy natin ang ating mga mission. Yo. Samantala, para naman kay Proud na Lieutenant proud siya, Matthew diba? Cahill ng US Army, malaking tulong ang nagagawa ng salaknib sa mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng partnership at relasyon ang mga personnel ng US at Philippine Army para maibahagi ang iba't ibang kaalaman at experience na makapagpapabuti sa kanilang trabaho. Yan, no? Yan natin nakikita mga babae nyo, mga magagandang nagagawa rin ito, no? At mas nagiging komportable tayo, no? Yung mga tropa ng AFP at yung tropa ng Amerika, mas nagiging komportable sa isa't isa. Especially sa mga ganitong operation, di ba? Yun nga kagaya na sinasabi ko na mahirap, no, na on the spot nagkagulo, hindi ka komportable do sa mga kasama mo, no? Hindi ka sanay kunyari na makipaghalubilo sa mga Amerikano. No, paano gagawin ninyo? Hindi kagaya na may mga ganito tayong continuous na exercises, nasasanay ka na nakakasama mo, no, sa mga ganitong exercises yung mga iba't ibang bansa. No, hindi lang po yung Amerika dahil nakakasama natin minsan yung Japan, no, sa mga maritime, 'di ba? So maganda talaga na meron tayong mga ganitong klaseng exercises. Okay? At tandaan niyo during World War II maraming bansa rin talaga, no, ang nagsama-sama po diyan. Mga babayan, yung mga magkakasama sa Allied Forces, 'di ba? What you saw under the nets and on the pieces is exactly why we're here, is to build the partnership between ourselves and the Filipino Army. And so, he hit on it. We started a couple of weeks ago with some classes and courses to discuss the different particularities of the two systems. And then what you saw was the culmination of that event, where we had young soldiers and officers from the Filipino Army working in various jobs under our nets. And then we turned right around and walked over and got a chance to shoot on the M2 Alpha 2s and then the Atmos system, which I'll be honest, a lot of our guys were very excited to get after. So yeah, it was great event. We also learned a lot from our American counterparts. The U.S. Army, they brought a lot of new equipment and introduced new trainings to learn how to use those equipment, learn how to operationalize those capabilities that is new to us. So with the subject matter expert exchanges, we have learned a lot from it. Rosalie, ito nga Salaknib 2024 ay napakagandang experience para sa mga sandatang lakas ng Pilipinong sundalo at Amerikano, at ito ay taon-taon na isinasagawa kung saan nga ay nagpapalitan ng iba't ibang kaalaman at training at experience ang ating mga kasundaluhan para sila naman ay maka-adapt din ng iba't ibang mga kaalaman na magagamit natin sa bansang Pilipinas. Alright, so yung mga babae, no, ito pala ay Salaknib, no? Iba pa po siya pala doon sa Balikatan, no? Alam nyo, ito mga babae, no, kahit hindi man natin aminin na itong training po na to, no, itong training na mga ganito, no, ano rin po ito, paghahanda rin po ito, no, mga babae, sa pagdepensa ng Pilipinas, no? Pagdepensa o paghahanda rin ito sa isang malaking gera, 'di ba? In the future di natin masasabi, 'di ba? So paghahanda ito sa isang malaking digmaan o malaking gera, mga babayan. Okay, so para depensahan natin yung bansa natin, no, sa mga bansang balak tayong sakupin. Okay, so ito realidad po 'yan, no? Kaya tayo may mga ganitong training, kailangan natin paghandaan 'yan. Alangan ng mga hindi tayo maghahanda basta nagpapalakas lang tayo ng puwersa, ganun lang. Oh, so kahit magpalakas ka ng puwersa,
no, magpalakas ka ng mga ganitong military forces mo, paghahanda pa rin po yan, no, sa isang gera. Okay? So, doon pa rin po yan babagsak talaga, no, doon sa ganong konsepto. Okay? So, yan, muli, anong masasabi ninyo dito sa ating mga balita ngayon? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.